you working together again for another historical series? Were there any changes or anything new you've learned about each other? Ngayong pangalawa na tong historical serye para sa inyo. I think one thing na bagong na-experience ko kay Barbie, yung last scene natin dun sa... Ano ba yun? Nag-I love you yata ako. Yun. Diba? Parang nagulat ako dun sa acting ni Barbie na parang hindi ko ito na-experience nung Maria Clara, nung maging sino ko man, diba? So, yun know, napakagaling kasi ni Barbie Forteza na actress. So ako, marami akong natutunan sa kanya. Ikaw naman, Barbie, may bago ka bang na-discover? Ang na-discover ko naman kay David, nag-grow na yung passion niya sa acting. Talagang natututunan niya ng mahalin yung craft. At natutuwa ako sa kanya dahil talagang pinag-aaralan niyang mabuti yung kanyang Nihongo. Kasi kahit yung Japanese na language, kahit konti lang, kahit yung pagtatagalog niya kasi, Hapon pa rin, 'di ba? So mahirap talaga yung character niya. Tapos tama nga, ang dami niyang internal conflicts, ganyan. Tapos natutuwa ako sa tuwing magka-excite na kami kasi nakikita ko 'yun. Tapos ang kaibahan naman ni Hiroshi sa ibang naging characters niya, mas reserved kasi si Hiroshi. Kasi ang mga Japanese mas reserved, mas hindi mo alam kung anong nararamdaman nila, ganyan. Oo, sushi-sushi lang. Anong sushi-sushi lang? Hindi! Tama, sushi-sushi lang, correct. So, ibang David Licao ko po talaga ang mapapanood natin dito and I'm just very proud of him. Thank you. Ayan, at isang tanong para kay Sanya mula sa Flingeros PH. How will your role be important in this drama series and how do you think your character will be loved by Filipinos? Siguro masasabi na you will surely love my role here sa Pulang Araw. Kasi I would say na my role here as Teresita is the epitome of courage and survival. Kasi siguro ito yung mas tatawag nating women power sa panahon ngayon na pinakita rin kasi dito ni Teresita kung paano niya nalagpasan at nalabanan yung lahat ng pagsubok noong digmaan. Pinakita niya dito kung paano hindi siya sumuko. Lumaban siya na hindi lang gamit ang sandata, kundi utak at puso. So yun yung matindi para sa karakter ni Teresita na talagang para sa akin, isa yun sa mga katangian ng isang magiting na babae na hindi lang sa panahon noong panahon ng Hapon, panahon ng digmaan, kundi hanggang sa panahon ngayon ng mga makabagong Teresita. Na patuloy na lumalaban, diba, sa mga pagsubok, sa mga pang-aabuso, sa mga pagmamaliit, sa lahat ng pagsasawalang halaga ng kanilang karapatan. So yun yung pinaglalaban ni Teresita. So sana po mahalin niyo si Teresita. Sigurado ako ang bagong henerasyon ng mga magigiting na babae ay makikita nila ang sarili nila kay Teresita. Ayan. At syempre, may tanong tayo para kay Alden, galing kay Prof. Toff. From your character's perspective, how does the symbolism of Pulang Araw influence your motivations, beliefs, or interactions within the storyline? Malalim to, Prof. Malalim nga. Prof kasi yung nagtanong. So, well, basically po kasi, in my character's perspective, when I started to dissect Eduardo de la Cruz, there's so much happening within yung atmosphere of emotions that was involved during the World War II. So, yung nagsimula yung pagkikwento ng storya ng Pulang Araw na very light lang. Wala talaga eh. Hindi mo alam mo na magkakaibigan ng mga Hapon at ang mga Amerikano at ang mga Pilipino during that time. But yung character development kasi ni Eduardo, parang as the story goes along, all of it came from childhood.
Nagsimula nung siya'y bata pa, tinakwil ng kanyang ama, tapos nabuhay siya kasama ang kanyang half-sister at namatay ang kanilang ina. And then sa murang edad, si Eduardo, inalagaan na niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid. Yun ang kanyang priority sa buhay during that time. And yung pagkikwento ni Eduardo sa kanyang perspective during that time ng World War II is puro pasakit ang binibigay ng mga dayuhan. Maraming linya si Eduardo na malalim ang hugot. Kagaya lamang nung meron ng isang line na nag-stick sa akin na hindi ko makakalimutan. Kakashoot lang natin ito, Dre. Sabi ni Eduardo, mabuhay ang Pilipinas na lagi na lamang sinasakop ng mga dayuhan. Kamatayan at kaparusahan ang dapat sa mga hayop na kagaya ninyo. Tapos kausap niya yung mga Hapon. So I think yung lalim nung despair, nung anger ni Eduardo to all the people who tries to always, sakupin ang Pilipinas is, I think yun ang common sentiments natin as Filipinos. Yun yung lagi nating tanong, bakit ba tayo laging sinasakop? Bakit ba tayo nagpapasakop? And I think doon ko na-discover na as early as 1940s, we always have that mentality na parang regardless kung maraming sumasakop sa atin, hindi mawawala yung dugo ng pagiging Pilipino sa atin. Na lagi natin ipaglalaban kung ano yung tama para sa ating lahat. And I think that's one of the reasons why I fell in love with the character of Eduardo. Kasi he always fights for something na dapat para sa lahat. Hindi lang kung ano yung sabihin ng ibang lahi or mga dayuhan sa atin na dapat nating gawin. Hindi ganun kadaling nagbe-bend si Eduardo. Nilalaban niya. So, yun, ang lalim lang. Ang lalim lang din talaga ng dynamics. Actually, all of us, all our characters represents a certain person in society. Like foreigners, di ba? Magkapatid, si Adelina, and Teresita, the performers, and all of our cast members here represent someone who have lived during World War II. And I'm just so happy and proud that we are all able to work together in this project kasi parang very brilliantly written to, and at the same time, the messaging of Pulang Araw, hindi lang siya, yun nga yung paulit-ulit kong sinasabi, hindi lang siya teleserye, hindi lang siya historical serye. It's a project, it's a relevant project that will showcase the legacy of the Filipinos during that time. Yung darkest time natin sa history. Feeling ko kahit ngayong 2024, lahat ng miyembro ng present society natin may makikita at makikita sila sa mga karakter na makikilala natin sa Pulang Araw. Okay, ayan. At para sa huling katanungan para sa lahat, hinga na tayo. Ayan, light lang to. Mula sa Malaya, can you share any memorable moment or experience from working on the set of Pulang Araw? Anong favorite niyo? Share niyo naman sa amin. Ang dami. Ako, memorable. Uy, anong wholesome? Wholesome ako dito! Grabe ka sa akin! Tsaka yung, yung eksena daw. Eksena naman. Siguro hindi ko makakalimutan nung ginawa namin isa niya yung Kenkoy. Yung Kenkoy na prod, medyo kasi, yun ang literal na on and off, no, direct. Yung talagang, kasi halos buong araw namin kinunan, o buong gabi namin kinunan, yung production number lang po na yun. Tapos, syempre, pagod, di ba? So, then, siguro mga second to the last shot na, or last shot na yun. As in, shutdown na talaga ako, ganyan. Okay, 5, 4, 3, 2, action! Gumaganon ako Automatic siya At ano yun, hanggat nag-a-action sa direct. Ganon lang ako ng ganon. Oo. So, yun, isa sa mga hindi ko makakalimutan. Ang gandang experience, ang gandang i-share din sa ibang mga artista dito. Kasi hindi lang po kami ni Sanya, abangan nyo, makakasama rin namin sa entablado ang aming tatay dito, si Direk Epi Quizon. Yes. Yan po. Iba pang mga sample daw. Makikita niyo mamaya pagka nag-screening tayo. Okay. Ano pang mga favorite moments on set? Kayo?
Sa Ako, akin, ayan, Sandra, ako- go ahead. Sorry, Alden. Pero, Sige. pero sa akin, umpisa, sa akin medyo ayoko munang i-disclose kasi baka ma-preempt. Pero masasabi ko lang, napakabigat ng eksena na yon. May moment pa nga doon na sobrang intense ng eksena, no? Na dire-diretso lang yung pagkuha ni Direk, hindi siya nagka-cut. Magka-cut lang kami kapag yung ibang angle na. May moment pa doon na habang ginagawa naman yung eksena na ito, nakalunok pa ako ng pawis ng ka-eksena ko. So yun, merong ganon. Sino kaya? Pawis sa ka-eksena ko, oo, alat B. Oo. Tapos meron pa dyan, natusok rin ako ng karayom. Tapos ng morning, alam mo yung pakaramdam ko, hindi ako makabangon hindi ako makabangon talaga sa higaan. As in, sobrang, yan yung pakaramdam, feeling ko nag-workout ako buong maghapon. Tapos, puro pasa ako. Puro pasa. Pero, ang masasabi ka lang na wala talaga akong regrets nung ginawa ko talaga yon. Hindi ko siya naramdaman habang ginagawa ko yon. Nakaka-excite lang na mapanood to, lalo na sa Netflix. Sana po Netflix, huwag niyo pong ikat. Pero ang ganda, sobrang ganda po. Isa yun sa pinaka nakaka-proud na talagang, Direk, thank you. Thank you, Direk, for letting us na kung ano yung gawin namin. Go! Open siya. And doon sa ka-eksena ko rin na talagang sobrang professional rin talaga. Na maalat yung pawis. By Barbie Forteza. yan, sobra. Maraming salamat. Hahanapin ko yung eksena na yun. Hindi ko alam eksena na yun. Masasabi ba natin? Basta, pag #AlatB. Okay, noted. Meron pa yun, without spoilers, mga favorite parts. Ako, sobrang na-excite talaga ako every time na, kasi ako yung mas exposed sa war scenes eh. Yung character ko, ako yung laging binobomba, ako yung laging binabaril. So, during this, parang sa mga, usually kasi, for safety purposes, kumukuha ng body double yung set. Para just in case dun sa mga explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa. Kaya lang, parang ayoko yun. I made it to a point na ako talaga yung malapit sa explosive, yung malapit sa squibs. So, ang daming ganong moments kasi while doing those scenes, nakakadagdag siya sa adrenaline. Kasi hindi ka lang umaarte. Kasi talagang, ayan lang yung explosive kasi sa tabi mo lang eh. Ako rin yung nagpa-harness, ako rin yung nagpatalsik. So that really adds to the experience of doing this and yun yung mga na-appreciate ko. And of course, yung mga scenes na ginawa namin lahat, yung iba nga medyo cheesy kasi gantong edad na kami, tapos naghawak kami ng kamay, tapos ikot-ikot kami doon, yung mga ganun scenes. Pero ganun kasi before eh, parang since wala pang ibang means of showcasing how you care for a person or a group of person, medyo cheesy talaga yung mga bitawan ng linya, yung mga hawak-hawak ng kamay, but I think that adds character and that adds warmth to the characters of the four of us and also our co-stars as well. Kasi 1940s, grabe, parang pasimula pa lang ang mundo. Napakalayo niya sa kung ano ang 2024 ngayon. Walang cellphone, walang internet, sulat, talagang kung hindi makikita ang means of meron pa kaming mga eksenang gagawin na parang makikita lamang kami sa kabilugan ng buwan sa isang tagong lugar. So ganun yun yung mga nakakatuwang, di ba? Parang nakakatuwa siyang isipin na ganun dati. So yun yung mga scenes na talagang memorable sa akin and at the same time yung time na talagang sasabi na si Eduardo fully committed na siya sa pagiging guerrilla. I think andun yung mabibigat na eksena. Ang daming layers sa show, sa mga characters. Pati yung buwan, no? Pati pala yun, yung detalyeng yun. Ikaw naman, David, mga paborito na eksena. To be honest, lahat ng scenes favorite ko dahil I just love working with Direk Dong. Hindi, seryoso, I super appreciate him. Like every time after eksena, tinatanong ko siya, Direk, okay ba? Sabi niya sa akin, very good, very good.
Very good pala ako dito. Ano? So parang, alam mo yun, parang gives me the confidence na I need dahil alam kong napakahirap nung teleselling ito, napakahirap ng role ko. So super thankful ako kay Direk. And siguro on top of my mind, yung scene ko with kay Alden nung bawal na pala sabihin. Basta yun dahil roller coaster emotions like from happy, naging surprise, tapos naging sad, tapos sumagulgol, tapos nagalit, tapos sinuntok ko siya. Ayun. Tapos naging yun. So, I think lahat talaga na scenes napakaganda for me. But yun yung on top of mind. Ayun. Maraming salamat.